So, kahapon napag-usapan natin yung tungkol sa arbora ng relo, 'di ba? Doon sa kung bakit gustong pugutan ni Sara ni Sara Duterte si BBM, 'di ba? So bakit niya gustong pugutan dahil nga daw merong nag-attend sila ng isang graduation. Tapos ito, klaro na ng PMA. PMA nga ba? Babanggitin dito. Pero military, kadete yung graduate. So hindi siya, kasi kahapon hindi ko pa alam kung ano kung tawag dito, kung bata ba yun, 'di ba? Or matanda na, 'di ba? Kung college ba yun, elementary, yung graduate na binabanggit ni Sara Duterte. So ngayon, ang hinala na ng lahat ay graduation ng military yun. Okay? So, nandito, meron akong nakita na sa news explained. Dito, can I have your watch? So, itong segment ni Ed Lingao, ine-explain niya kung ano yung watch na yon, what's about that watch, 'di ba? Kasi parang weird nga naman 'di ba? Ang weird ng kwento ni Sara Duterte. Okay, so play natin tong balita na to. Sa kanyang press conference noong Biyernes at isa sa mga ito ay kwento umano tungkol po sa relo. Ayon kay VP Sara, hiniling daw ng isang graduate ang relo ng presidente bilang graduation gift. Ang sabi daw ng graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nagalit daw si VP Sara sa sagot umano ng Pangulong Bongbong Marcos na why would I give you my watch? Mukhang ang nasabing insidente ay nangyari sa nakaraang graduation ng Philippine Military Academy. Tama, sa mga PMA. nakapunod sa pahayag ni VP Sara, may mga nagtanong, bakit naman hindi binigay ng Pangulo ang kanyang relo sa nasabing kadete? Pero para naman sa iba, ang mas malaking tanong, bakit hihingi ng kadete ang relo ng kanyang Commander-in-Chief? Tama, yun ang tanong ko, 'di ba? Yun ang tanong ko more than bakit ibibigay ni ni BBM yung relo niya na sigurado tayong pagkamahal-mahal ng relo na yun, 'di ba? Ang maliit lamang na issue pero labis itong kinagalit ni VP Sara na gusto raw niyang tanggalan ng ulo ang Pangulo. Nagtanong po kami sa mga opisyal ng AFP na graduate ng PMA kung merong gantong tradisyon sa PMA na baka lang hindi natin nalalaman. Yun, 'di ba? So hindi rin nila alam. Yun din yung ano ko yun din yung naisip ko, baka may tradisyon na hindi natin alam. Which is may ibang mga tradisyon na dito sa PMA na although hindi ako pumasok diyan, 'di ba? Pero halimbawa yung mga plebo, 'di ba? Tradition nila 'yon. Yung mga mista. Hindi ko alam, baka sa police naman pala yung mista. Pero yung mga ganong klase sa militar, 'di ba? So yung relo, I've never heard about it before. Kasi usually yung mga ganong klaseng mga tradisyon na lumalabas 'di ba? Lumalabas na doon sa kanilang school. Okay, so tuloy natin. Ang sabi po nilang lahat, walang ganong tradisyon. Ang Ay, dagdag wala ng isa, baka biro lamang ito. Gayunpaman, kakaibang biro ito sa isang institusyon na malaki ang pagpapahalaga sa otoridad at sa chain of command. Sa karanasan kasi ng maraming reporter, ang tanging mahilig humingi ng iyong relo ay hold-upper o kaya ay Abu Sayyaf. Pero kung tutusin kasi, ang ama ni VP Sara ay nahilig sa pagbibigay ng mga relo sa mga sundalo. Taong 2019, binigay ng Pangulong o ng dating Pangulong Duterte ang kanyang relo kay graduating cadet Alberto Hulakit dahil hiningi raw ito mula sa Pangulo. At nung Marawi Siege naman, binigay ni Pangulong Duterte ang kanyang relo sa isang sundalo. Ayan. Tingin ko kaya naasar si Sara. Kasi dahil sa ginagawa ni Duterte na ganito, ni PRRD, na nagbibigay ng relo, 'di ba? So
Ito, speculation ko lang speculation ko lang. Dahil dun sa mga ganyan, ah naging usapan yan doon sa mga militar, 'di ba? Na pwede akong mabigyan ng relo ng presidente, 'di ba? So, pag humirit ako, baka bigyan ako, 'di ba, ng presidente. Baka maging tradisyon 'yon. Kasi si Duterte ginagawa 'yon. And ngayon, sinubukan, may nangahas. Sabihin natin totoo yung pangyayari na yan. So may nangahas na humingi ng relo na kadete na bagong graduate kay BBM. Kung bibigyan nga naman kasi siya ng relo ni BBM, tiba-tiba siya kasi ang mahal ng relo na yon, sigurado. 'Di ba? Hindi ko alam kung anong klaseng relo tong binibigay ni Duterte. Malay mo mamahalin din, hindi rin man natin alam. 'Di ba? So, kaya pikon na pikon si Sara dahil ito sa tingin ko lang, opinion ko lang. Kaya pikon na pikon siya dahil siguro feeling niya binabastos niya yung presidente si Rodrigo. 'Di ba? Na parang teka, it's my dad's thing. Tapos ikaw parang hindi mo tinutuloy yung yung tradisyon na ginagawa ng tatay ko. Parang siguro it's possible that she felt slighted at baka iniisip niya yung banggit ni BBM na why should I give you my watch, maybe Sara took it as an attack on her dad na pinaparinig sa kanya. Bakit ko ko si Duterte? Siguro ganun ang dating sa kanya noon. Kaya pikon na pikon siya na gusto niya pugutan. Kasi parang sobrang babaw naman talaga 'di ba? Unless parang dahil dito, kung if you're gonna put that into consideration na parang teka, parang ang sagot ni BBM is mocking her dad, 'di ba? Yung her dad's ways, then pwedeng uminit ang ulo mo talaga. Pero syempre, ano pa rin, kailangan kaya mo pa rin kontrolin yung yung dapat maging rational ka pa rin. Dapat kaya mong kontrolin yung emotions mo. And Sara Duterte openly saying those kinds of alam mo yun, mga depraved thoughts, saying it in the open is quite something, 'di ba? Parang unhinged talaga yun. So, yan. Pero tingin ko, isa yun sa mga factors. Kasi, feeling niya, inaatake, pinagtatawanan niya. Kasi nagtawanan pa yung may kasama pa siyang dalawa daw dun 'di ba? So parang they were ganging up on her, mocking her dad. Kaya siya galit. Kaya siya nagalit. Ganon din ang ginawa niya sa pagbisita sa isang kampo sa Northern Samar noong taong 2018. Pero ang hindi po malinaw kung ano ang konteksto ng umunay paghingi ng kadete ng relo mula sa Pangulong Bongbong Marcos. Bagay na ayon sa ilang PMA graduates na nakausap namin ay hindi nila iisiping gawin. Pero 'di ba? Ang weird naman kasi talaga. meron pang isa pang posibleng paliwanag ayon po sa isang retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Pinag-uusapan daw kasi ito ngayon sa mga group chat ng mga PMA alumni. May bagong tradisyon daw na sinisimulan ang mga batang kadete na hindi po tungkol sa literal na relo. Dahil tungkol daw ito sa ibang klaseng watch. Parang, can you watch my back? O bantayan mo ang aking likod. Sa konteksto kasi ng militar, ang watch ay ang bantay o yung nakaposte kung saan iaasa ng mga kapwa sundalo nila ang kanilang mga buhay. Pag sinabing I have the watch, lalo na po sa Navy, ang ibig pong sabihin niyan, asahan mo na pagkakatiwalaan mo ako at hindi kita papabayaan.
habang ako'y nakagwardya. Posible Yun. kaya na ito ang isa sa mga konteksto ng pangyayari na lost lamang in translation. Mali kaya ang Yun. Tingin ko, pwede naman. Pwede naman. Pero, if I'm gonna weigh in kung alin ang mas possible, tingin ko mas posible yung nangahas siya na hingin yung relo. Kasi parang sinubukan niya lang. Kasi may mga taong matatapang talaga eh, na kayang humirit ng ganun eh, 'di ba? Minsan natsyempohan na po, magandang gising ko hiritan ko kaya itong presidente. 'Di ba, malay mo bigay sa akin yung relo, mahal nung relo noon, 'di ba? Maybe the president is feeling generous. So, tingin ko pwede yun, pero pwede rin naman 'to. Can you so does that mean na kasi may president na eh, meron ng president na may nangyari na dati na binigyan ng relos mismo, 'di ba? Ng actual na relo. So, may batayan na siya para manghingi ulit noong actual na relo. Hindi yun sa metaphorical na watch na sinasabi dito sa pangalawang paliwanag. Unless na pag sinabi mo yon na can I have your watch? 'Di ba? Can you watch my back? To acknowledge that or to say yes to that, kailangan mo magbigay ng actual na relo, 'di ba? So so baka kasama 'yon, 'di ba? Hindi kinlaro dito kung ganun ba yung mechanics nung ano eh, nung can I have your watch na bagong pinapauso daw. Pero tingin ko nangahas lang talaga itong pards na to, yung kadete. Tapos hindi nga siya either pwede rin naman kasing minamak ni BBM yung ano eh, pwede rin kasi yun eh, 'di ba? Pwede ring minamak niya si Duterte. Pwede ring ignorant siya, hindi niya alam na ginawa pala ni Duterte yun, 'di ba? Pero in terms of kung bakit galit na galit si Sara dahil dito, kasi hindi ko alam na namimigay pala ng relo si Duterte eh. Parang nagulat ako diyan eh. So nagalit si Sara dahil nakita niya na ang dating sa kanya nung why would I give you my watch? Am I stupid? Baka ganun ang pagkadating niya sa akin. Am I do I look stupid to you like the former president? So sa utak ni Sara yun ang naririnig niya. Kaya siya nagalit at gusto niyang pagutan itong si BBM. Yun. Teka, ano sabi ni Dadada? Nagalit siguro si Sara kasi nakita niya ugali ni BBM na not that generous sa kabila na yaman niya at lambing. Alam mo, hindi kahit mayaman ako, if I'm gonna give you a watch na lalo na kung mamahalin yung relo ko, bakit hindi? Parang you would have to do something na worthwhile, 'di ba? Na you would need to earn it from me. And if you gonna look at the examples nitong mga times na namigay ng relo si Duterte, 'di ba? Teka. Nandun siya sa war zone eh. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi niya binigay yung relo nang wala lang. Reporter, ang tanging mahilig humingi ng iyong relo ay hold-upper Teka. o kaya ay abusaya. Hulakit dahil hiningi raw ito mula sa Pangulo. At nung Marawi siege naman, binigay ni Marawi siege yun eh. 'Di ba? Bakit hindi nga naman? Nandun siya, lumalaban ka dun sa Marawi eh. Ito kakagraduate mo lang. Bakit kita bibigyan ng watch? Malay mo, kung nakasagot ng witty itong kadete, malay mo baka pinagbigyan siya, 'di ba? Pero kung out of nowhere, wala kang dahilan para you haven't impressed me, tapos bigla kang hihirit sa akin, I just met you now,
then medyo malabo nga yun. Diba? BB, BBM can answer, I'll buy you a different watch, not this one for sentimental value. Ocha, hassle pa yun. Diba? And also, pwede rin naman na gano'n na nadamutan siya pero para sa akin masyadong mababaw yun eh. Para mabuo yung ngit-ngit mo, 'di ba? Para sa akin mas malaki yung ngit-ngit dahil yung thought na pinaparinggan nung tatlo, si BBM at saka yung dalawa nilang kasama, si PRRD na ano siya, na tawag doon, utu-utu siya na bibigay ng relo. Para sa akin, kung anak ka tapos katulad mo si Sarah na mababaw ang pasensya, parang pwedeng mag-snap yun eh. Yun lang. Yun. So, may sasabihin pa ba to? At hindi kita papabayaan habang ako'y nakagwardya. Posible kaya na ito ang isa sa mga konteksto ng pangyayari na lost lamang in translation. Mali kayang ang hiling talaga ng kadete ay siguraduhin ng Pangulo na may nakabantay pa rin sa likod ng mga sundalo sa mga pagkakataong sila ay nakasabak sa panganib. Pwede yun. Actually, pwede naman yun. Bingo. Pwede naman yun. Sana ganun nga yung yung hiniling nung kadete. So, meron ako nakitang balita na parang nagtanong yata yung PMA doon sa mga graduates, tapos may na-confirm sila na nanghingi talaga ng relo. Okay, saka hanapin natin nga yun. Tingnan natin kung ito, kinumpirma ng AFP na may kadeteng humingi ng relo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang graduation ceremony noong Mayo, kasunod ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ito ba yun? Baka ito yung exact time. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may kadeteng humingi ng relo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang graduation ceremony noong Mayo, kasunod ng mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes. Pero hindi umano ito karaniwang ginagawa at hindi katanggap-tanggap. Kaya pinatawa ng parusa ang naturang kadete. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang graduation ceremony ng Philippine Parusahan Military pa. Academy sa Baguio City noong Mayo na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Hindi sinabi ni VP Sara kung ito ang tinutukoy niyang seremonya kung saan may nanghingi ng relo sa Pangulo na kanyang tinanggihan at dito raw napagtanto ng bise na toxic na ang kanilang relasyon. Pero ayon ngayon sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng graduation rites, may kadeteng nanghingi ng suot na relo ng Pangulo. Sa video, makikitang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete pero hindi dito ibinigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi Ayun, ito yung exact ginagawa moment. ng Tingnan mga natin, kadete. So ito, ini-imagine na ni Sarah yon na gusto niya. Dapat gawan to ng gawan to ng animation na parang may dream sequence. At hindi ito katanggap-tanggap na asal. This is actually an isolated case and does not reflect the Hindi ka Sabi ng natin. tagapagsalita ng AFP, ng ulo sa kadete pero hindi dito ibinigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang Yun yung tingin niya eh. ginagawa ng mga kadete at hindi ito katanggap-tanggap na asal. Tapos yung ngiti niya, parang may iniisip na siya. O tama, nasa kaliwa niya si BBM noon. 'Di ba? Kasi yun yung naaalala niya, gumaganon siya tuwing nung kinukuwento ni Sarah. Pumipihit siya sa kaliwa niya eh. Kasi bumabalik siya dun sa exact moment na nakita niya si Marcos. This is actually an isolated case and does not reflect the overall culture and training within the academy. It happened when the cadet, it's in a moment of euphoria. He was facing the president and he made a mistake. This behavior is neither common nor acceptable. Ayun, so na siya, sobrang saya niya lang nung kadete. Nadala siya, okay. Sa AFP, pinatawan na ng kaukulang parusa
ang kadeteng naka-assign ngayon sa Philippine Air Force. Hindi naman siya dismissed, but upon learning about the incident, nag-take action agad yung PMA. Noong 2019 PMA graduation ceremonies, may ganito ring insidente na panghingi ng relo sa Pangulo ng isang PMA cadet. Noon, ibinigay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang suot niyang relo. Para sa Yun naman pala. So gusto niyang swertehin din itong kadete na to. GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Yun. GG si cadet, si sir. Pero, well, malay mo nga naman kasi kung binigay sa kanya, 'di ba? Malay mo, kung binigay sa kanya yun, edi ayos, 'di ba? Kaso, hindi binigay. Yun nga, ikaw pala sir, ang may kagagawan kung bakit nasira ang relasyon ng ating presidente at vice presidente. Anyway, so that's it. Yun yung storya ng relo ni BBM. Okay, so I suppose, ewan ko kung may magde-develop pa tong story na to. Pero ang weird. Pero it's a nice anecdote for the year. Okay? So, yun. Like, subscribe. Paalam.